Pero sa totoong buhay, kasama ang tropa, minor, binobrocha, dumudubit, pumafly high. Bitches be rapping like Swifties on drugs, thinking they got with their gift card bars. Told them to death when I start shooting stars. He's in the line and I'm winning awards. Heads up, your bias like MTV meals. Just turning he be liking her reels. Talking to grandma, he's stroking his dick. Thoughts in his head he can never reveal. Kaya nga nang sabi ko, nakita nila. Diba? O kung magsasalita man siya, magraran siya sa akin. Pwede akong maglabas ng mga screenshots ng mga kausap ko. Na mga nando doon mismo, mga rapper doon. Yung mga rapper doon, may screenshots ako na mga parang sinabi nila. Na ganun nga. Siyempre pare, di ba? Hindi mo ba inisip? Paano kung na-raid? Paano kung may nangyaring mali? Paano kung biglang may nagsumbong? Eh di napahamak yung mga taong inosente. Correct me if I'm wrong. Puta ang kapal na mukha. Wow. Ako ba talaga binangga? Wow. Bilis mo gumawa ng istorya para isang imahe mong malabasura. Ew. Kahit bulungan mo pa si Lugaw, parang pagkaman ang baho mong umalingasaw. Di na sa backstage, di ka rockstar. Ang alam mo, di kasi sita, hindi ka special. Ew. Seryoso ba? Seryoso ba talaga yung taong nakilala ko na parang may pinaglalaban prinsipyo sa buhay? Diba? Tapos biglang ganun? Eh mas gugustuhin ko na lang maging kontrabida talaga. Makabahaya, reputasyon, pero anak ang bahay na object ng masturbation. Di ba kasal kasi na yung procrastination. Pumatong sa minor, predatory ang attraction. Ew. At sa'yo, misis ni Balakid, alam mo bang di ka niyan mahal? Kasi isang araw sa Cebu, nung pinili nila munang mamasyal, si Balakid daw biglang nag-init. Para bang gustong manakal. Akala nila may nakaaway, kaya pumagitna kagad si Tata. Pero nung makita ng third eye ni John Leo, may kursunada lang palang bata. Kaya agad siya nagpakilala. Balakid nga pala ng flip-top, ate, tigasan ka. Naks, bihasang-bihasa. Todo effort pa si Gago, di naman pala siya nakikilala, pero di sumuko si Balakid. Aba, aktivista talaga. Galing daw siya sa Dubai kasi nag-OFW siya, kaya inalok niya ng masahe yung babae. Sagot ng babae, talaga? Buti pa si Madam, no? Kamay lang, ikaw buong pagkatao, tangina. Si simple-simple sa battle, akala ko good boy talaga. Inaasar mong rapist si Badang, mas manya ka pa pala, sabihin mong hindi. Master manipulator, a pathological liar. Promoters are fucking with you cause you're a flaker. After getting paid, never delivered. Wala sa baba ng paggalapa, kundi sa taas ng pagbangon. Ang matalo mo ako ay tagumpay ko pa rin. I'd rather say nothing than say something whack. Hindi win-loss record ang usapan para tawaging magaling. Wala man lang ba nakapansin dahil kung mag-excuse tong hayop na to dahil pa estudyanteng nagloloko. Tanong ko lang, sa excuse letters mo ba ilang beses mong pinatay yung lolo mo? Pagtingin niya sa utak ng mga tao, ganun kababa, kapalpakan tinatago sa salitang mga matalinghaga. Kasi tinake advantage ang simpleng taste. Kasi alam niya makukuha niya kayo sa litanya. Parang icing sa birthday cake. Mabulaklak at sugar-coated ang mga salita niya. Para pulis na para sabihing may nagawa. Kinukulong ang walang sala kasi may sikretong pinatago. Fuck you and your fans acting delusional. You wanna say you're John Casey dressed like an activist. No need for psychoanalysts to know you sabotage even your friends. Burning brothers just to sliver out of this, you fucking bitch. At hindi tunay na tao ang nasa likod ng mga bara. Kasi taksil, nandyan lang sila, kabila. Taksil, nandyan lang sila, saksak kabigla. Hindi lahat ng kapatid ay kakampi. Taksil, sanggang dikit mo si Aklas. Kasi dati uprising siya at kayo ay magkabats. Pero nung naglaban kayo, pinagbintangan mo siyang nakabuntis. Sa iyong round na pangwakas, ano nangyari sa lirikalan? Ano nangyari sa inyong pagkakaibigan? Taga-Yuping nagsasayang ng tax kasi scholar ng bayan na nawalan ng paki about Aklas. Nung naglaban... Nung naglaban-laban sila mga uprising, yung estilo mo ay nabuko. Kasi kabaliktaran ng WWE, imbis na for the show, tinutuo mo. Imbis na for the show, tinutuo mo. Solid na kapatiran ng uprising.
Pero sa kanya, walang guarantee. Kasi nga daw, hindi lahat ng kapatid ay kakampi. Taksil! Kaya pala di masundan yung putok sa ibang kalabit na sa nakatutok. Inalawang na lang yung gatilyo, di makasaday sa libog. Di ba ayaw mo ng kismisan? Pues may pinapasabi nga pala si Lilian. Kung naaalala mo pa daw, yung ginawa mo sa Davao, yung babaeng minanyak mo pero hindi mo naggalaw. Ano yon? Manikin? Pasimple ka daw niyang binobusohan kahit madilim. At ang pangalan ng babae, guess what? Manilin. Tangina, minor de edad pa daw yung bebot. Pero pilit pinaguhubad ditong engot na napapala ng yung pagiging pedophile. Anong nangyari? Anong nangyari? Walang nangyari kahit pillow fight. Pero hindi lang basta chismis to. Pero wag kang magribat sa akin. Doon ka magribat sa misis mo. Nagulog ka. Fuck your idol, bitch. Act night, drink, he a broke ass bitch. Phone from Grace, get your ass straight, bitch. Getting sick of it, this he a pedo, bitch. Kaya wag kayo magpapauto dito sa inyong paborito. Dahil sa panglabas niyang anyo, tayo lang ang totoong tao rito. On stage, makabayan, galit sa salot o sobra, kaya kay Looney umaantay. Pero sa totoong buhay, kasama ang tropa Minorbi no Brocha, dumudubit, pumafly high. Kaya irespeto ka, malabo. At bilang taong bayan, ako naman ang may hinaing na wala kang pinagkaiba sa mga politikong binabatikos mo. Dahil on cam ka lang magaling.